Ako po'y bumabati sa bawat isa muli ng isang magandang umaga. Ganun din po sa ating taga-subaybay sa ating FB Live. Magandang umaga po sa lahat. Lalo na sa ating Panginoon. Good morning din sa ating Panginoon. Morning! Morning! Lahat ba ay maliligtas? Marami po tayong paghahandang ginagawa sa buhay. Paganda para darating man ang panahon ay handa tayo sa anumang pwedeng mangyari. Normal na po sa mga tao magtrabaho at mag-impok para sa sandaling mangailangan katulad ng pagkakasakit o pagtanda ay mayroon silang uhugutin. Pero ang mga ito ay paghahanda lamang sa ating buhay sa mundo. Pero napakailang po sa isang ama na feeling secure na siya sa kanyang mga anak. Dahil marami na siyang naitabing pera at ilang mga properties at napag-aral din ang kanilang mga anak sa mga magagandang schools. Para bawian man siya ng buhay, ay alam niya na hindi na maghihirap po ang kanyang mga anak. Wala pong masama dito at napakabuti po nito ang ihanda ang family kung ano man ang pwedeng mangyari sa buhay. Pero ang katanungan po, sapat na po kaya ito? Napaghandaan ng buhay sa lupa na maging masagana, pero dumating na ba sa ating isipan paano na ang kamatayan? Napaghandaan na rin po ba natin ito? Para sa iyo at para sa iyong maiiwan. Marahil po ang isasagot nila kung itatanong mo sa kanila ito, secure naman kami dahil may kanya-kanya na kaming nabiling mga dissenting memorial park para anytime mamatay kami ay feeling secure na rin. Nakakatawa po at the same time nakakalungkot yung mga ganitong mga sagot kapag tinanong mo sila kung kumusta na, napaghanda na ba nila ang kamatayan. In Ecclesiastes 9:5b, it says, "The dead knows nothing." Ito po ay nanggaling, ang salitang ito ay nanggaling po sa pinakamarunong na tao na buhay sa mundo. Ang pangalan niya ay Solomon. Na kapag namatay daw tayo, ay wala na tayong nalalaman. Ang katawang ito ay mababaliwala na po. Wala po sa Biblia yung 40 days, lilipad-lipad kang parang dahon na. At tinitingnan mo yung pamilya mo kung anong nangyayari. Wala po sa Biblia yun. At wala rin sa Biblia yung 3 days, nandyan pa siya. At wala rin sa Biblia yung kapag nandyan yung nicho, nandyan yung kabaong, may luwilipad na paru-paro, si uncle yun. Wala po sa Biblia yun. Wala po sa Biblia. Nagkataon lang po na kapag merong namatay, ay yung mga paru-paro po, ano rin, parang abala rin sila. So, yung katawang lupa na po na ito, kapag namatay ang isang tao, ay wala nang nararamdamang ano pa. Wala nang nalalaman, wala nang naiisip, wala nang nakikilala, hindi na siya nag-i-exist dahil patay na nga. Ang sabi po sa Ecclesiastes 12:7, ito yung sinabi ni Solomon, ang sabi niya, "And the dust returns to the ground it came from, and the spirit returns to God who gave it." At ang alabok ay bumalik sa lupa na gaya ng una. So, tayo galing sa alabok at babalik po tayo sa pagiging alabok. Ito ang katawang lupa na binabanggit. At ang sabi pa niya, at ang espiritu ay bumalik sa Diyos na nagbigay nito. The spirit returns to God who gave it. Hihiwalay po ang katawan, aalis ang espiritu at ang ating espiritu ay babalik sa Diyos.
Kung saan, doon po ay huhusgahan tayo ng Diyos sa ating mga ginawa sa lupa. Ang dinagdag pa po dito ni Solomon, everything is meaningless. Ibig lang sabihin ni Solomon dito na ang lahat daw ay walang kabuluhan. Ibig lang po sabihin, kung ang paghahanda mo, gaya ng aking introduction kanina, kung ang paghahanda mo sa iyong sarili at sa iyong pamilya ay para dito lamang sa buhay sa mundo, ito ay walang kabuluhan. In Ecclesiastes 7:2, it says, it is better to go to the house of mourning than to go to the house of feasting. Ibig sabihin, mas mabuti pa daw ang mag-attend tayo sa mga lamayan, sa mga funeral service, kaysa sa umattend tayo sa isang fiesta, sa isang reunion, sa isang birthday party kung saan napakaraming pagkain. Parang baliktad, no? Of course, kung tayo po ang tatanungin, baliktad yung sinabi ni Solomon. Mas gusto kong pumunta ng birthday. Diba? Masaya. Maraming tawanan, maraming kwentuhan, maraming pagkain, maraming kantahan, may videoke pa, diba? Pero ang sabi ni Solomon, mas maigi, pumunta ka na lamang ng bahay-lamayan. Bakit kaya po? Bakit kaya sinabi ni Solomon? Ano niyo po ba ang lingkod kapag ako'y pumupunta sa mga lamay, sa mga kamag-anak na namatay? Agad kong pinupuntahan po, umuupo agad ako kung saan nasaan yung kabaho. Sa harap. At titingnan ko yung kabaho. And I will ask myself, kapag ako ang nandiyan na, saan ako pupunta? At dito po, napagbulay-bulayan ko yung sinabi ni Solomon na mas mabuti ang pumunta sa bahay-lamayan kasi mapapaisip ka. Mapapaisip ka sa mas makapuluhang buhay after this very short life. Kasi when you attend a party, when you attend a wedding ceremony or a reunion, masaya ito eh. Hindi mo maiisip kapag namatay ka. Hindi. Never mo maiisip kapag namatay ako sa napupunta habang sumasayaw ka. Kapag nag-videoke ka at kinakanta mo yung anong magandang kanta sa videoke, Brother Joey? Highway. My way. Now, the end is near. Of course, kapag ginawin mo yan, parang maiisip mo na rin, the end is near. Diba? So, mas mabuting mapapaisip ka kaysa sa wala kang iniisip. Paano na ba ako? Magiging masaya ba ako after this very short life? Makakasama ko ba ang Diyos o nandoon ako? Di ba? Yun po ang ibig sabihin ni Solomon. Kaya, mas maigi na pumunta ka sa lamayan at makikita mo yung sarili mo doon kung saan ka pupunta after this very short life. Dahil sabi pa niya dito, idinagdag po ni Solomon dito, hindi ko lang isinulat, ang sabi niya, for death is the destiny of everyone. The living should take this to heart, sabi niya. So, ang kamatayan po, walang makakaiwas. Hindi po ito katulad ng iba na ayaw pag-usapan. Kailangan pag-usapan kasi death is the destiny of everyone na, ang sabi ni Solomon. Doon po lahat ang destination natin. Wala pong makakaiwas isa man. Kaya nga ba, ang sabi niya, the living should take this to heart. Isa puso na huwag mong alisin sa isip mo na one time, darating ang panahon na ikaw ay papanaw din. And you have to be ready. And you have to be sure. Kailangan magkaroon ka ng kasiguruhan ngayon pa lamang saan ka ba pupunta. Napakahaba po ng lalakbayin mo. Napakahabang oras ang i-spend mo doon. Kung ikaw ay babaliwalain mo ito habang ikaw ay nabubuhay sa lupa,
napakasayang naman po ang ibinigay ng chance sa atin ng Panginoon para ipaghandaan yung buhay after this very short life. But the question still lies on our title. Maliligtas po kaya ang lahat? Lahat po ba ay maliligtas? Let us first rephrase it. Kaya bang iligtas ng Diyos ang lahat? Sabi po sa Jeremiah 32:27, Behold, I am the Lord, the God of all flesh. Is there anything too hard for me? Tinatanong tayo ni Lord dito eh. Ito yung sagot sa aking katanungan na pwede bang iligtas ng Diyos ang lahat ng mga tao? Of course, yes. Kaya po ng Diyos. Sabi nga niya, ako si Yahweh, ang Diyos ng lahat ng tao. Walang bagay na mahirap sa akin. Walang imposible sa akin kapag ginusto ko, mapapangyari. Ito yung sinasabi ng Diyos dito. Walang mahirap sa Kanya. He is a very powerful God. And also a loving God, of course. Nasa atin na po kung maniniwala tayo sa Kanya o hindi, pero kaya po niya tayong iligtas. Kaya. In Isaiah 59:1, ang sabi po, Surely, the arm of the Lord is not too short to save, nor his ear too dull to hear. Narito, ang kamay ng Panginoon ay hindi maikli na di makakapagligtas. So, hindi po maikli ang kamay ng Diyos para hindi ka kayang abutin kung nasaan ka man, kung sino ka man. At hindi naman siya, hindi mahina ang kanyang pagdinig para hindi niya marinig yung inyong mga daing, yung inyong mga pag-aalala, yung inyong mga anxiety, yung inyong pag-iisip kung saan ka magpupunta after this very short life. Hindi ito pwedeng hindi marinig ng Diyos kasi very powerful na ang Diyos. Actually po, kahit kung 1 billion man ang tao sa mundo at nagpe-pray sila at the same time, pwedeng pakinggan ang bawat isa nito ng Diyos. Ganun siya pa-powerful. At pwede niyang sagutin ang bawat isang nananalangin at the same time. Naniniwala po ba tayo ito? So, very powerful po ang God. 1 Timothy 1:15, it says, Here is a trust worthy saying that deserves full acceptance. Sabi ni Pablo, Christ Jesus came into the world to save sinners, of whom I am the worst. See? Tapat ang salita at nararapat tanggapin ng lubos, ito daw ay nararapat nating paniwalaan. Na si Kristo yung mga nagdadalamhati kahit hindi siya bumaba sa lupa. Si Kristo Jesus, kaya niyang i-provide yung mga pangangailangan natin kahit hindi siya bumaba. Pero bumaba siya for one reason, to save us from our sins. Amen po ba? Amen. So dito po, sabi nga ni Pablo, kung saan ako pinaka-worst. Kung saan ako ang pinaka-masama. Si Pablo lang po ang nagsasalita dito. Actually po, si Pablo, nung hindi pa siya si Pablo, he was still Saul ang pangalan. Siya po ang naghahunting ng mga Kristiyano. Siya po ang huhuli ng mga Kristiyano at sila ay kanilang pinakukulong at ipinapapatay. Kaya nga ba, nasabi po ni Pablo na siya ang pinakamasama sa mga iniligtas ng Panginoon. Actually po, pati po ng kaaway, kapag sinabi natin sa ating sarili, hindi na ako kailangan mag-attend sa Service of Christ Ministry. Wala na rin ang pag-asa eh. Napakasama ako eh. Ang dami kong ginawang kasamaan sa mundo eh. Pati po ng kaaway yun. Huwag po tayo maniniwala doon. Pati po ng kaaway ang sabihin niya sa iyong, sayang lang yung pagbabible study mo. Sayang lang yung pagbibihis mo every Sunday after Sunday para mag-attend dyan. Bakit? Kasi wala ka ng pag-asa eh.
mapapatawad ka ba sa mga kasalanan pinaggagawa mo sa habang ikaw ay nabubuhay dito sa lupa? No way! Yun ang sasabihin ng diablo sa iyo. Pero ito po ay salungat sinasabi ni Pablo na si Kristo Jesus ay pumarito sa sanlibutan upang iligtas ang ilan bang kasalanan natin. Iilan lamang. O yung kasalanan maliit lamang. Hindi. Ang sabi ni Pablo, upang iligtas ang mga makasalanan. Na ginawa pa niyang example ang kanyang sarili na kung saan ako ang pinaka-worst. Ang sabi niya, worst pa sa mga mamamatay tao, mas masama pa ako sa mga rapists dahil ako ang ginamit ng diablo noon para sumpuin yung mga taong pinipreach si Jesus Christ. Diba? Napakasama ang turing ni diablo sa kanyang sarili, pero ang sabi niya, isa siya sa mga iniligtas ng Panginoon. So, ang sabi nga ng diablo, ito po ay hindi natin dapat paniwalaan na tayo ay nagsasayang lang ng oras tuwing tayo ay sumasamba. Sapagkat tayo po ay isa sa mga tinuran po ni Pablo dito na bumaba po ang ating Panginoong Jesucristo para iligtas tayo sa ating mga kasalanan. In Galatians 1:23 it says, si Pablo pa rin po nagsabi, sabi niya, they only heard the report. The man who formerly persecuted us is now preaching the faith he once tried to destroy. Siya po yun. Ang sinasabi po dito ni Pablo, kadugtong po nung sinabi niya kanina, siya itong sinasabi niya na ang tao daw na nagpe-persecute sa mga Kristiyano noon, ay siya ngayon ang nagsasalita patungkol sa pananampalataya na minsan na niyang gustong buwagin o i-destroy. So, dahil dito, ang sabi nga niya, and they praised God because of me. Katulad din po natin, kapag nakikita tayo ng mga tao na noon, tayo yung unang-unang tumutuligsa sa kanila, sa kanilang pagsamba, tayo yung unang-unang kumukontra. Tayo yung unang-unang nagsasabing, sayang lang, ba't ako sasama dyan? Pero ngayon, na tayo ngayon ay isa na sa mga tunay na sumasamba sa ating Panginoon at nananampalataya sa Kanya, because of us, God is praised. God is glorified po. Hindi mo nalalaman yon dahil sa nakita ng mga tao kung gaano makapangyarihan ng Diyos na binago po tayo sa dating tayo na napakatigas ang puso at napakataas ng ating pride. So dito po, in Galatians 1:23, it is demonstrating that no one is beyond God's reach. Wala po ni isa man na hindi po kayang abutin ng Diyos na maging si Pablo na dating nagpe-persecute ng mga Kristiyano ay inabot niya. How much more tayo po? Amen po ba? Amen. If God saved Paul, He can save anyone. Amen. Amen. So, there is no record in the Scripture of someone repenting of sin, trusting in the Lord, and being rejected by God. Wala po ni isa man sa Biblia na nakasulat na siya ay totoong sumisi sa kanyang kasalanan, nanampalataya sa ating Panginoon, at nireject pa rin ng Diyos. Wala po sa Biblia. Lahat ay tinanggap ng Panginoon. At isa po ditong magandang example na parati nating pinag-uusapan ang the prodigal son. Ito pong alibughang anak na ito na kung titingnan natin, kung pag-uusapan natin muli, kinuha po niya yung mamanahin niya sa kanyang ama. Mayaman yung kanyang ama yan. Dalawa silang magkapatid at sabi niya sa kanyang ama, "Ama, kukunin ko na yung aking mamanahin." Kung mayroong 1 million pesos po yung ama,
kinuha na niya yung 500,000. Buhay pa yung kanyang ama. At siya po ay umalis sa kanilang tahanan at nilustay po yung pera na yon sa lahat ng bisyo. At to make the long story short po, naubos po yung pera. At naghirap po ang itong alibughang anak na ito. Naghirap. Actually, namasukan na lamang po siya bilang isang manggagawa sa isang babuyan at ang kinakain po niya yung tira-tira ng mga baboy. Walang sweldo. So doon niya po niya kapag-isip-isip, babalik na ako sa aking ama bilang katulong. Kasi mas masarap pa yung kinakain ng naming mga katulong sa akin eh. Sila kumakain ng lahat na gusto nang kainin sa bahay ng aking tatay. Pero ako, ano ako ngayon, kinakain ko tirang kanin baboy. So, dali-dali po siya pumunta kung saan yung mansyon, nakatira ang kanyang kapatid at kanyang ama. Nasa gate pa lamang po. Tumakbo na yung kanyang ama, hindi na inintay na kumatok yung kanyang anak. At binuksan ng kanyang ama ang gate na napakataas at niyakap po niya itong kanyang naging alibog ang anak. Sabi nga niya, minsan nang namatay ang anak ko, ngayon ay muling nabuhay. Ito tayo. Ito po tayo, ang alibugang anak na ito, na never mind our past. Ang importante kay Lord, nagsisi ka. Ang importante kay Lord ay nagbalik loob ka sa Kanya. Yun lang po, mahalaga sa Panginoon. Yung mag-umpisa ka muli sa presensya ng Diyos sa iyong buhay. So dito po, nakita natin ang kabutihan ng ating Ama. This Father symbolizing the goodness of God po. Gaya ng ating inawit kanina. Wala pong anumang pwedeng magpahiwalay sa atin sa Ama po. Sa atin ang kanyang mga anak. Wala pong pwede. Kaya ang Diyos po ay bukas palad po sa mga taong gusto magbalik loob sa Kanya at gusto magpasailalim pa uli sa paanan ng Panginoon. Ang sabi po sa John 6:37b, and whoever comes to me, ang sabi po dito ng Panginoon, and whoever comes to me, I will never drive away. Ang sino mang lumalapit sa akin, kailanman ay hindi ko itataboy. Ganyan po ang ating Diyos. There is no record in the Scripture of someone repenting of sin, inuulit ko, trusting in the Lord and being rejected by God. Salvation is available to all who call on Him. Romans 10:30 it says, everyone who calls in the name of the Lord will be saved. Amen po ba? Amen. Sabi po dito, the church is a hospital for sinners, not a museum for saints. Katulad po ng isang doktor. Di ba, ang isang doktor po, hindi naman niya gagamutin yung isang pasyente kapag tinanong niya, ano ba yung sakit mo? At ang isasagot ng pasyente, wala po. Alisin niya po yung pasyente. Ang i-welcome lang ng doktor ay yung mga may sakit na gustong magpagaling. Di ba? That is why the church is a hospital for sinners. Kapag palabas-labas ka ng hospital, hindi ka rin gagaling. Ano sa tingin mo ang pwedeng mangyari sa iyo? Lalala. Huwag kang lalabas ng lalabas. Parati kailangan nasa hospital ka para tuloy-tuloy po ang paggaling. Ewan po ba? So it is not a museum for saints. Hindi po tayo nandito para i-display natin ang ating kabanalan. Hindi tayo nasa church para i-display natin sa mga tao na tayo ay binanal na. Hindi po. Tayo ay nasa bahay-sambahan para tayo ay unti-unti ay baguhin ng Diyos. Unti-unti ay makikita natin sa ating mga sarili na nasa kalooban na po ng Diyos ang ating buhay. The plain teaching
teaching of the Bible is that God can save anyone. No one is beyond the reach of His grace. At the same time, the Bible also teaches that not everyone will be saved. Wala po sa Biblia yung tayo ay humihingi ng tawad sa Diyos at tayo nagbabalik loob sa Kanya. Inuulit ko na i-reject ka ni Lord. Wala po sa Bible yun. Anyone can do it and God will always welcome you kung sino man tayo na gusto pong muli na magbalik loob sa Panginoon. In Matthew 12, 31-32, it says, "And so I tell you, every kind of sin and slander can be forgiven, but blasphemy against the Spirit will not be forgiven." Kaya sinasabi ko sa inyo, ang bawat daw kasalanan at paglalapastangan ay ipapatawad ng Diyos sa mga tao. Pero, ngunit ang paglalapastangan laban sa Espiritu ay walang kapatawaran. Ano po yung blasphemy about the Spirit? Blasphemy against the Spirit. Yung bang alam mo, ito ay dikta ng banal na Espiritu. Yung bang alam mo, ito ang gawain ng Espiritu sa buhay mo ng Diyos. Pero patuloy ang tanggi mo. Patuloy ang pagmamatigas mo ng iyong puso. At taliwas sa sinasabi ng banal na Espiritu ang ginagawa mo. This is a good example of na binabanggit dito that blasphemy against the Spirit will not be forgiven. For example, describes in the Pharisees in the time of our Lord Jesus Christ. Ang dami po nilang narinig na mga salita galing sa Panginoong Yesus at napatunayan na nilang ito ay mabuti at ito ay totoo. Pero pinatigas po nila ang kanilang mga puso na hindi sumunod sa ating Panginoon sa Kristo at pinapatay pa nga nila ito. The Pharaoh in Egypt, di ba? Ang daming ginawa ng Diyos para maniwala si Pharaoh. Ang daming mga plagues na pinadaan kay Moses, mga hindi pwedeng gawin ng normal na tao ng ginawa ng Diyos noon. Pero nakita ni Pharaoh na totoo ang Diyos at totoo mga pangyarihan, pero patuloy na pinatigas niya ang kanyang puso. Yun po ang sinasabi dito na blasphemy against the Spirit will not be forgiven. Same is true in our time po. Alam na natin tama. Galing sa banal na Espiritu, pero hindi natin ito ginagawa. At dahil tayo ay puno-puno ng pride, patuloy nating pinatitigas ang ating puso. Bakit kami susunod dyan sa Servants of Christ Ministry? Mas marunong pa kami sa pastor nyo. Yung brother na tawag nyo ay hindi naman marunong magsalita. Bakit kami susunod dyan? Ito po ay kitang-kita naman na tumitingin sila sa tao, pero sinasabi naman ni Brother Dan na nakikita naman natin na galing naman sa kalooban ng Diyos. Pero wala pong pagsunod. That is blasphemy against the Spirit, at ito po ay walang kapatawaran. Ang sabi nga sa James 4:17, "Therefore to him who knows to do good and does not do it, to him it is sin." Kaya ang sino mang nakakala ng paggawa ng mabuti, ngunit hindi ito ay ginagawa, ito ay kasalanan sa kanya. I think this is the sin of omission na tinatawag na alam mo na mabuti. Alam mo na yung mabuting maglingkod sa Diyos. Alam mo namang mabuti ang pag-attend. Alam mo namang mabuti yung makaakay ka sa paanan ng Diyos. Pero hindi mo ito ginagawa. Ang sinasabi ni Santiago dito, kapag alam mong mabuti at hindi mo ginagawa, ito ay kasalanan din sa Diyos. Amen po ba? Amen. Romans 1:28 says, "At palibhasa ay hindi nila minabuting kilalanin ng Diyos, hinayaan sila ng Diyos sa isang mahalay na pag-iisip upang gawin ang mga bagay na hindi nararapat." Darating po ang panahon, mawawala rin yung chance na ipinagkaloob ng Diyos sa atin. Darating yung panahon,
hahayaan ng Diyos ang mahalay nilang pag-iisip at napakadelikado pong sitwasyon na hindi katulad ngayon, may banal na spirito na parating magsasabi sa atin, parating nagdikta, huwag mong gawin yan, gawin mo ito. Pero darating ang panahon, sabi nga dito sa ating binasa, na darating ang panahon ay dahil hindi nila minabuting kilalanin ang Diyos. Hindi nila kinanilaan ang Diyos sa buhay nila. Darating ang panahon, ahayaan sila ng Diyos sa isang mahalay na pag-iisip. Like Pharaoh, kapag nakita nga ng Diyos na matigas ang puso ni Pharaoh, ay lalo pang pinatigas ito ng Diyos. So what is the title of our message? Balikan po natin. Ang lahat ba ay maliligtas? Okay. In 2 Peter 3:9 it says, hindi mabagal ang Panginoon tungkol sa kanyang pangako na gaya ng kabagalang itinuring ng iba. The Lord is not slow to keep His promise, as some understand slowness. Kasi matagal na po binabanggit sa Biblia na be ready, Christ is coming soon. Matagal na sinasabing malapit nang dumating ang Panginoon. Pero hindi pa siya dumarating. Mabagal daw. Mabagal daw sa pagtupad ng kanyang pangako ang Diyos. Pero hindi naman siya mabagal actually. Sinasabi dito, hindi siya mabagal, kundi magtiyaga siya sa inyo. Na hindi niya ibigin sino man ang mapahamak, kundi ang lahat ay dumating sa pagsisisi. The Lord is not slow to keep His promise, as some understand slowness, but He is patient towards you, not wishing that any should perish, but all should come to repentance. Kung siya po ang tatanungin, gaya ng sinabi dito, kung siya tatanungin, gusto niya lahat ay maligtas. Ang lahat ay mapatawad. Ang lahat ay mapa sa langit. Kaya nga ba, kumisan po, naiisip natin, ba't ba hindi pa ako namamatay? Ba't ba hindi pa dumarating ang Panginoong Jesus? Siguro hinihintay ka ng Diyos. Ayaw ka niya mapahamak eh. Ayaw niyang pagkamatay mo, sa pagbabalik ng Panginoon ay maiwan ka. Yun po siguro ang pinakadahilan kung bakit hanggang ngayon sinasabi natin, tagal namang nabubuhay ng lola ko. Malay po natin, ikaw ang hinihintay ng Panginoon to share the goodness of God sa iyong lola. And then after that, ready na siya mamatay. Di ba? So dito po, kaya nga hindi pa siya dumarating. Kasi di pa nagsisisi ang lahat. Kaya nga ba ang iba hindi pa namamatay? Naghihintay pa ang Panginoon. Natanggapin siya kanyang Lord and Savior ng kanilang buhay. Alam mo kaya hindi pa dumarating ang Panginoon? Ikaw na nakikinig ngayon, hinihintay ka niyang magpakbaba muli at magbalik sa Kanya. God is love, but God-adjust ka. Binigyan ka na nga ng chance, pero pinaliwala mo ito. Huwag po natin babaliwalain kapag nakikita natin, nararamdaman natin na kumikilos ang Diyos sa ating buhay. Napakahalaga po noon. Napakapalad po natin na nandito sa Kanyang harapan ngayon. Nakikinig sa Kanyang mga salita. Sumasamba sa Diyos. At napakapalad natin na hindi dumidepende sa sitwasyon ng buhay sa ating paglilingkod sa Diyos. May problema man o wala. Magaan man ang buhay o mabigat. Tayo nagpapatuloy. Mahalaga din po ba? Importante, nagpapatuloy. Hinihintay kung anong gagawin ng Diyos sa buhay natin at hindi kailanman na patitigasin po ang puso sa harapan ng Panginoon. Tayo po kayo na-bless. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon.
And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Ayan po. Sobrang ganda po ng message yan. Yun sa reminder of us po na sa lahat ng bagay kailangan natin maging mabuti. Kasi hindi po sa lahat ng bagay ay makakagawa tayo ng mabuti na po. Mas marami po yung temptation na makakagawa tayo ng kasalanan kaysa makakagawa tayo ng mabuti. Ngayon, God reminding us today na po na sa lahat ng nangyayari sa mundo, sa lahat ng mga kapahamakan, sa lahat ng kasalanan, sinasabi lang ni Lord sa atin ngayon na nandyan siya, tinutulungan niya po tayo na po. At hindi po natin alam kung ano po yung mga posibleng mangyari sa mga susunod na oras, susunod na araw o linggo. Pero sa atin pong mga anak ng Diyos, alam natin na maliligtas po tayo. Kasi alam natin na tinutulungan tayo ng Diyos upang hindi tayo magkasala. Alam natin na hindi tayo bibitawan ng Diyos hanggang sa dumating siya. Ako. Think about what we're doing now. Kasi maraming temptation po sa mundo, maraming naakit sa kasalanan. Nasa tao na lang po kung paano tayo makakaiwas. At sa pananalig at sa tulong ng Diyos, tayo po ay makakaiwas na po. Napakarami po dyan sa mundo. Di na po safe sa labas, sa totoo lang po. So, yung destination po natin, tayo po ang magdi-decision dyan. Hindi po ang ibang tao. Tutulungan lang po tayo ng Diyos kung paano tayo makakarating sa ating paroroonan. Pero alam ko po, si Lord, hindi niya tayo pababayaan. Hindi niya tayo iiwan. Gagawin ni Lord ang best niya para makapunta tayo sa Kanya. Para makapiling natin siya. Even me po, I am not sure kung saan ako mapupunta. But I am sure na tinutulungan ako ng Diyos upang maging mabuti ang aking patutunguhan ako. Even sa inyo po, I know God, tinutulungan niya po tayong lahat. Marami dyan, wala pong chance na makapunta rito, makasamba kay Lord. Hindi po nila alam kung saan po sila mapupunta. But we're glad kasi may chance tayo na magbago, na bigyan ng pagkakataon ng Panginoon. Although lahat naman ng tao, may mga chances po yan. God of many chances po, sabi nga. So ayun po, sabi po sa Romans 6:26, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord na po. Dahil kay Jesus kaya po tayo maliligtas. Kailangan natin siya sa atin ng mga salita ng Diyos at gawin ang kanyang mga inuutos upang makamtan po natin ang buhay na walang hanggan. Hindi po madali pero alam ko po na kaya natin dahil meron tayong Diyos na magliligtas po sa atin. Meron tayong Diyos na tumutulong sa atin. Kaya maging masaya po tayo. Kasi alam natin na sa lahat ng bagay, sa lahat ng mga pinupuntahan po natin, meron tayong tagapagligtas. Meron sumasama po sa atin. Sa mga tinatahak po natin sa buhay, hindi po tayo nag-iisa dyan. Nakikita tayo ng Diyos, sinasamahan po tayo ng Diyos. Kaya sa atin pong mga Kristiyano na po, huwag po tayong mag-worry kung ano po yung mangyayari sa atin sa mga susunod na araw o sa mga susunod na linggo na po. Kasi alam naman natin andyan yung Panginoon sa tabi natin.
Wala tayong kailangang katakutan, wala tayong kailangang isipin na ano yung mangyayari sa akin sa susunod na araw. As long as na kay Lord ka, okay ka, safe ka. No po? Katulad po ng sinabi ni Pastor kanina, kapag po nandun tayo sa lamay, sa may patay, no po? Ano po yung iisipin natin kapag tayo na yung nandun? For sure, iniisip natin yung mga mahal natin sa buhay nandyan, nagigiramay. Pero, sa atin po ba? Saan po ba yung patutunguhan natin? Think about it po. Nasa sa atin po ang pagbabago. Nasa puso po natin. Wala po sa ibang tao na po. Kailangan lang natin maging masunurin sa mga utos ng Diyos upang hindi tayo mapahamak sa ating mga buhay. Maging maingat po tayo sa mga ginagawa natin. Baka yun na pala yung naging dahilan para tayo po ay magkasala at lumayo sa Diyos. At doon po tayo ma-justify kung saan tayo mapupunta. At kung saan po tayo maroroon. Kung saan po yung paroroonan natin lahat. No? Kaya maging mabuti po tayo. Hindi man po sila naging mabuti sa atin. Maging mabuti po tayo para sa kanila. Apo. Sige po, tayo po tayo lahat para sa ating closing prayer. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Maraming salamat po, Panginoon. Ngayong umagang ito, Panginoon. Muli, Panginoon, naramdaman po namin ang iyong mga salita, Panginoon. Naway maisabuhay po namin, Panginoon, ang aming pong mga narinig, Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil lalabas po kami ng bahay sa bahan na ito, Panginoon, na may lesson, Panginoon, na nakatatak sa aming mga puso't isipan, Panginoon. Salamat, Lord, dahil ginabayan niyo po kami, Panginoon, sa lahat ng mga oras, sa lahat ng araw, Panginoon, na hindi po namin kaya, Panginoon. Andyan po kayo, Panginoon. Salamat, Lord, dahil hindi po kayo nagkulang, Panginoon. Hindi po kayo nagpabaya, Panginoon, sa inyo pong mga anak, Panginoon. Salamat, Lord, dahil alam namin, Panginoon, na sinasamahan niyo po kami, Panginoon, sa lahat ng bagay, Panginoon. Salamat, Lord, sa mga tao nandito, Panginoon. Naway ipuhin niyo po, Panginoon, ang kanila pong mga puso, Panginoon. Naway sa susunod, Panginoon, mas malalim, Panginoon, mas malakas, Panginoon, ang aming pagpupuri sa iyo, Panginoon. Salamat, Lord, kasi andiyan kayo palagi, Panginoon. Patawarin niyo po kami, Lord, sa mga pagkakasalang nagagawa namin. Sadyaman po ito hindi, Panginoon. Salamat, Lord, kasi kayo po patuloy, Panginoon, ang nagbibigay ng kapatawaran sa bawat isa, Panginoon. Guide us, Panginoon, sa mga bagay, Panginoon, sa mundo, Panginoon. Naway patuloy ko yung mamuna, Panginoon, sa amin pong mga buhay, Panginoon. Lord, sa amin pong pansamantalang pagkahiwa-hiwalay, Panginoon. We pray, Lord, na makauwi po ang bawat isa, Panginoon, ng safe, Panginoon, sa kanila pong kanya-kanyang bahay, tahanan, Panginoon. We pray, Lord, na kayo po, Panginoon, ang magprotekta, Panginoon, sa anuman pong kapamakan, Panginoon, sa mundo, Panginoon. Iligtas niyo po kami, Panginoon, sa lahat ng temptation, Panginoon, sa lahat ng mga bagay, Panginoon, na hindi namin alam kung paano ito matatakasan, Panginoon. Salamat, Lord, dahil andyan kayo, Panginoon. Salamat, Lord, dahil hindi kayo nagkulang sa mga buhay namin, Panginoon. Lord, we glorify you. In Jesus' name we pray. Amen.
na ako. Nakita mo? Hindi na ganyan. God bless everyone. Huwag po tayo ma-absent sa Sunday ay yung mga inanantahanan. May surprise kami sa inyo. God bless everyone. Go. Okay. Go. God bless, God bless, God bless. God bless. Hindi ko lang kayo pahatid. Magmumotor na lang. Magmumotor na lang kayo. Bro.